Hello guys, what's up once again? Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol, magre-react tayo doon sa recently paghingi ng tawad ni Boss Bullet, ang bumangga, giba. So tapos na nga, humingi na ng kapatawaran itong si Boss Bullet, pero yung mga basher na hindi pa rin matahimik. Pero sana naman kung taga Batangas tong mga basher niya is mas maigi yun. Pero sa palagay ko hindi naman taga Batangas tong mga nagngawangan ng ngawa dito sa social media, di ba? So, si Boss Bullet nga na siyang gumawa ng mali ay humingi na ng tawad, pero yung mga netizen na nakikiepal ayaw pa rin siyang patawarin. So, panoorin natin yung ginawa ni Boss Bullet, no? After niya makipagkita kay Mayor sa Batangas. So, gumawa siya ng placard, ayan. You know. At humihingi siya ng pasensya. At nagpapasalamat siya. At hindi siya na persona non grata sa Batangas na mga lods. Ayan o. Yun. Mabait yan si Boss Bullet. Kilala natin yan. Hindi naman porke gumawa ka lang ng isang mali na lahat ang gagawin mo, diba? Yung ginagawa lang ni Boss Bullet isa para sa kapakanan ng nakakarami. Diba? Actually, nung nag-perform yung ito disclaimer lang to, opinion ko lang to para sa akin, mas bastos nga yung ginagawa nila Tony Poller kasi, di ba? Kung panonoorin mo yung puro kalaswaan yung kilos, yung akma, yung kanta, yung lyrics, di ba? Tapos maraming batang nanonood. Medyo bastos din yun Yung sa base yun sa action tsaka sa lyrics ng binibitawan ni Tony Poller, no? Then, sinasabi ng mga fans niya na kesyo sikat siya, artista siya, okay lang na gawin ni Tony Poller yon na ipakita sa kabataan yung lyrics na sampalin ka ng dede sa mukha. Okay lang pala yon kasi sikat. Tapos artista si Tony Poller kumpara kay Boss Bullet. Si Boss Bullet naman ang mali doon is nakainom siya, kinuha niya yung mic at ang pinakamasama doon na nagawa niya is yung hinagis niya yung microphone, di ba? Pero, kung titignan mo sa bright side na ginawa ni Boss Bullet, mas okay yun. Doon ako panig kasi para sa nakakarami nga, di ba? Yung napag-usapan nila sa setup pa lang ng kung sino mananalo ng 1 million ay paghahati-hatian nila. Ito lang niya i-call out yung nanalo. Kasi nga nakipag-deal siya sa lahat. At kahit pa paano makapag-uwi sila ng prize sa kanilang pamilya. Pero, after nga ng event at pakuha yung prize na yun, bigla na lang nawala yung participant na yun. So, kaya hindi nakapagtataka na nagawa ni Boss Bullet o dahil na rin sa nakainom siya, di ba? Hindi ko naman sinasabing pumanig kayo sa komento ko, di ba mga lods? Ito lang ay personal na komentary ko to. Kasi kung titignan nyo sa dalawang anggulo ng mga performer or mga vlogger, halos pare-parehas ng content creator gumagawa ng kalakuhan or kabastusan para sumikat. Katulad ni Tony Poller, di ba? Na wala naman di magandang makukuhang aral sa ginagawa niya pag sasayaw niya ng mga kalaswaan at mga lyrics niyang mga malayo din sa di ba? Sa katotohanan, puro kabastusan din. Hindi nababatikos. Bagkos pinupuri kasi nga sikat, di ba? So, ganun lang din naman yung ginawa ni Boss Bullet. Ang mali lang talaga hinagis niya yung mic. Pero ang pinakamaganda noon sa bright side nun is para sa nakakarami doon sa event na yun. Particularly doon sa event na yun. Diba? At tumingin na naman ng tawad si Boss Bullet sa buong Batangas at nakausap niya na si Mayor. Sana mapatawad na natin, diba? Kasi tao lang nagkakamali, 'di ba? Dala ng bugso ng damdamin na ginawa niya 'yun para sa mga tropa, 'di ba? Sa mga umattend ng event na 'yon. So 'yun lang ang aking opinion. At please comment down below mga lodge kung anong gusto niyo pang sabihin kay Boss Bullet. At maraming salamat. Palaboy OFW here, PBK 2.0. Kasama natin si Rapid Sam Still and Brian Pontanar mga lodge.